Suspendido na naman ang face-to-face classes bukas sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa dahil sa matinding init. Naitala naman kahapon ang pinakamataas na temperatura sa Metro Manila sa loob ng mahigit 100 taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Ibang klaseng init ba ang naramdaman nyo kahapon kung matinding tagaktak ng pawis ang inyong naranasan dahil yan sa all-time high na temperaturang naitala kahapon sa Metro Manila. Ayon sa PAGASA, pumalo sa 38.8 degrees Celsius ang air temperature kahapon sa NAIA sa Pasay City. Mas mataas lang ito ng bahagya sa naitalang record high na temperaturang 38.6 degrees Celsius noong 1915. Ang aktual na temperatura kahapon katumbas ng 45 degrees Celsius na heat index o damang init. Nasa danger level na yan na maaaring magdulot ng nakamamatay na heat stroke. Ayon sa PAGASA, mas matinding init na ang nararanasan ngayon sa Kamaynilaan dahil sa malaking pagbabago sa rehiyon. Compared sa dati, itong NAIA medyo or more on sa Metro Manila, more on maraming sementado na yung area natin. So nakakakos din kasi yun ng mainit na temperatura po. Bukod sa Metro Manila, nakaranas din ng delikadong init ang bahagi ng Pangasinan, Cagayan, Cavite, Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Kung hindi na kayo makatiis sa kakapaypay, habaan pa ang pasensya dahil posible raw magpatuloy ang matinding init hanggang sa kalagitnaan ng Mayo. Ngayon ay nasa may dry season pa rin tayo at usually yung matataas na temperatura pwedeng ma-record natin ang second half ng April o hindi kaya first half ng May po. Inaasahang makararanas ng 46 degrees Celsius na heat index ang Apari, Cagayan bukas. Matinding init din muli ang mararanasan sa Pangasinan, gayon din sa Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, Catanduanes at Capiz. Higit 12 lugar naman ang makararanas ng 43 hanggang 44 degrees Celsius na heat index. Dahil sa tindi ng init ng panahon na sasabayan pa ng malawakang transport strike, sinuspindi na ng Department of Education ang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa bukas hanggang Martes. Ibig sabihin, asynchronous o distance learning muna ang ipatutupad. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.